Sa loob ng bahay ni Rizal, siyang Rizal ay nakaupo sa harap ng mesa habang tinuturuan ng kanyang ina, si Doña Chodora. Mula sa hapag-aralan ng kanyang ina, natutunan ni Jose Rizal ang kahalagahan ng karunungan. Bata pa lamang siya, ipinakita na niya ang kasipagan at talino. Jose, tandaan mo, ang edukasyon ay isang malagang yaman na hindi mananakaw ni naman. Ang sino mang may kaalaman ay may kapangyarihan. Opo, Ina. Nais kong matuto ng gusto upang makatulong sa ating bayan balang araw. Yan ang nais kong marinig mula sa iyo, anak. Huwag mong kalilimutan ating bayan at ating mga kababayan. Sa loob ng classroom ng Ateneo, may mga estudyanteng nag-uusap, may ilang nagbabasa ng aklat. Napakahusay mo, Senyorito Rizal. Isa ka sa pinakamagaling naming mag-aaral. Maraming salamat po, Ginoo. Pinapangako ko po lalo pang pagsusumikapin ng aking pag-aaral. Sa isang bahagi ng paaralan, siyang Rizal ay nakatayo habang may mga Spanish friars na nakatingin sa kanya. Ano ang ginagawa ng isang Indio dito sa ating universidad? Di ka nababagay rito. Tandaan mo, Rizal, hindi kailangan magiging pantay ang katulad mo sa akin. Sa murang edad, naranasan na ni Rizal ang pang-aapi at diskriminasyon sa kanyang pag-aaral. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang kanyang pangarap. Makikita siyang Rizal na nakayuko, ngunit pagkatapos ng ilang saglit, itataas niya ang kanyang ulo puno ng determinasyon. Hindi nila maiaalis ang aking pangarap. Hindi ako susuko. Ang pinagdadaanan ni Rizal noong kabataan niya ay nagbigay sa kanya ng tapang at inspirasyon upang ipaglaban ang kalayaan at edukasyon para sa lahat. Siyang Rizal ay naglalakad sa isang hardin sa loob ng UST. May ilang estudyanteng Espanyol na nag-uusap sa isang tabi at biglang lalapitan si Rizal upang insultuhin. Tingnan mo ang Indio na ito. Tingin mo ba yung magiging matagumpay ka sa university? Hindi niya kailanman ang hinigitan ang tunay na talino ng Europeo. Ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa kulay ng balat o bansang pinagbulan. Ito ay nasa puso at sipag ng isang tao. Tapang ka, Rizal. Pero tandaan mo, ang katulad mong Indio, hindi makakakangat sa amin. Sa kabila ng pang-aapi at diskriminasyon, hindi natinag si Rizal, bagkus lalo siyang napunyagi sa kanyang pag-aaral upang patunayan na ang mga Pilipino ay may kakayahang umangat at lumaban. Sa isang silid-aralan sa UST, siyang Rizal ay nakatayo sa harapan habang kinikilala ng kanyang guro ang kanyang talino. Maraming salamat po, Ginoo. Hindi ko po ito ginagawa para lang sa sarili, kundi para sa bayan ng Pilipinas. Sa murang edad, ipinakita na ni Jose Rizal ang kanyang tapang at talino. Hindi lang siya isang mag-aaral, isa siyang Pilipinong may pangarap na lumaya ang kanyang bayan mula sa tanikala ng pang-aapi. Isang cafe sa Europa.
May kaunting ingay ng mga nag-uusap na tao, kalansing ng mga kubyertos at tunog ng pagsusulat ng pluma sa papel. Sa Europa, ang kanyang panulat ay naging sandata, isang mitya ng pagpapaliyap ng rebolusyon. Si Rizal ay nakaupo sa isang mesa, abala sa pagsusulat. Sa tabi niya ay sina Blumentritt, Luna at Pardo de Tavera. Sa kanyang isipan, muling nabubuhay ang eksena ng pagkabalyo ni Sisa mula sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Sa gitna ng kadiliman, si Sisa ay naglalakad, hubad ang mga paa sa matigas na lupa. Ang kanyang tinig ay pabulong, paanas at puno ng pangungulila sa mga anak na sina Basilio at Crispin. Hindi ko sila makita. Nasaan na ba Basilio sila? Basilio! Crispin! Basilio, mahal ako! Nasaan na kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay, mahal ako! Bakit hindi kayo umuwi? Luto na hindi wala manok na hinanda ako, mga anak! Basilio! Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Mahal ako! Umuwi na kayo! Inang, patawarin mo ako. Hindi ko na makikita si Crispin. Jose, ang iyong panulat ay naglalaman ng sakit at katotohanan sa ating bayan. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang nobela, kundi ay isang sigaw ng ating mga kababayan. Dapat nang magising ang mga Pilipino. Ang mga Fraile at Kastila ay patuloy na sumasakal sa ating lahi. Hindi Jose, hindi ba't mapanganib yan ginagawa mo? Kapag nabasa ito ng mga Kastila, diyak ituturi kanilang kalaban. Mas matindi ang pangarin ng pananahimik. Hindi ako natatakot. Ang revolusyon ay nagsisimula sa isip, sa mga salita, sa katotohanan. Ang Noli ay hindi lamang kwento. Ito ay ating salamin. Sa kanyang pagsusulat sa Europa, binuksan ni Rizal ang mata ng mga Pilipino sa kalupitan ng mga mananakop. Ang kanyang panulat ay naging apoy na nagpasiklab sa pagnanais ng kalayaan. Jose, kumakalat na yung Noli sa Pilipinas. Natatakot ako ang mga Fraile at Kastila ay maghiniganti sa iyong pamilya. Di dapat natin pangabahan ang kanilang paghinganti. Ang mas dapat natin katatakutan ay ang kanilang patuloy na pag-api sa ating bayan. Kailangan higit pa sa panulat ang ating gawin. Tiranan natin ang revolusyon! Juan, ang revolusyon ay hindi lamang sa dugo at para nagsisimula. Ito ay nagmumula sa kamalayan. Kung hindi magigising ang diwa ng ating kababayan, ang anumang pag-aaral ay mapapaliwala. Ngunit Jose, ang mga reformang hinihingi mo ay tila pula ng kinatanggihan ng mga Kastila. Hindi ba dapat lamang labanan sila sa pamamagitan ng sandata? Naniniwala ko sa pangyarihan ng edukasyon. Kung hindi natin babaguhin ang kamalayan, ang anumang revolusyon ay magiging madugo, ngunit walang saysay. Sa pamamagitan ng Noli, nais upukawin ang damdamin ng ating kababayan, na makita nila ang kanilang sarili sa mga karakter ni Sisa, Basilio at Crispin. Kung mananatili lamang tayo ng papakatalino sa papel, Jose, ay mas lamang tayong pipilahin ng mga Kastila. Hindi ba nakikita? Hindi ba sapata ang salita? Juan, ang panulat ay may sariling digmaan. Ang mga ideyang dala nito ay mas matalas pa kaysa sa espada. Darating ang panahon na ang mga Pilipino ay magigising. Ang aking panulat ay masusilbing ilaw sa kanilang kadiliman. At kung sakaling darating ang panahon na kailangan ng dugo para sa kalayaan, ay hindi ako ulo.
Sa isang masikip na silid sa Europa, nagtitipon sina Rizal, Luna, Blumentritt at Pardo de Tavera. Sa gitna ng mesa ay may mga sulat, polyeto at kopya ng Noli Me Tangere. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng pangamba. Tahimik na maglalakad si Rizal papunta sa bintana. Magmamasid siya sa kalangitan, tila nag-iisip ng malalim. Hindi nagtagal, ang Noli Me Tangere ay nagimit siya ng himagsikan. Ang mga salitang isinulat ni Rizal sa Europa ay nagbigay liwanag sa mga nagdurusang Pilipino. Nagpagising sa kanilang diwa at nagpasiklap ng revolusyon sa kanilang puso. Sa pagbabalik ni Dr. Jose Rizal sa Pilipinas, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Sa dapitan, naglingkod siya bilang guro at manggagamot. Subalit, sa kabila ng kanyang tahimik sa pamumuhay, hindi pa rin siya nakaligtas sa kamay ng mga dayuhan. Ulay kayo dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta naman ang inyong kalusugan? Mabuti naman po, Ginoo. Maraming salamat sa iyong pagtuturo at paggagamot sa aming mga anak. Jose Rizal, ikaw ay inaresto sa utos ng pamahalaan Kastila. Hulihin siya! Wag po, wag niyo siyang ulihin. Siya ay tumulong lamang sa amin. Tahimik! Ito ay utos ng pamahalaan. Paumaning ginang, ngunit nais kong malaman kung saan dinala si Rizal. Hindi ko po alam, Binibini. Ginoo, alam mo ba kung nasaan si Rizal? Siya ay dinala sa dapitan, itinatapon ng mga Kastila. Jose, kumusta ang iyong kalagayan? Ayos naman ako, Josefina. Hindi ka ba nila pinapabayaan? Pinapakain ka ba nila ng maayos dito? Hindi naman nila ako pinapabayan ng sapin. Pinapakain na namin ako maayos. Patawad kung hindi kita naligtas. Patawad kung wala akong nagawa. Josefina, ang iyong presensya ang bibigay na ka sa akin. Jose, tandaan mo, ano man ang mangyari, mananatili ako sa iyong tabi. Jose Rizal, ikaw ay kailangan maganda. Ikaw ay lilisan patungong Manila. Paalam, aking kababayan. Huwag kayong sumuko. Ang ating kalayaan ay makakamtan sa tamang panahon. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa bayan at sa kapwa, si Rizal ay hindi nakaligtas sa kamay ng mga dayuhan. Ngunit, ang kanyang mga salita at mga gawa ay naging gabay sa pagkamit ng kalayaan ng ating lahi. Dr. Rizal! Hindi ka namin malilimutan! Jose, ito nga po. Isa ulit sandali, hindi ka mawawala ng pag-asa. Josefina, ang aking paniniwala sa kalayaan ay kailanman hindi maglalaho. Ikaw ay panagpuna sa akin. Tama na ang pamamaalam. Kailangan na siyang dalhin sa Manila. Sa kanyang pagkakatapon sa dapitan, si Dr. Jose Rizal ay nagpatuloy sa paglilingkod sa bayan.
Itinaguyod niya ang edukasyon sa mga kabataan, nagpagaling sa mga may sakit at nagbahagi ng kanyang kaalaman sa agham at sining. Ngunit sa kabila ng kanyang mapayapang layunin, ang mga kamay ng dayuhang mananakop ay naglagay sa kanya sa bilangguan at sa huli sa harap ng kamatayan. Pilipinas, hindi na magtatagal, ikaw ay magigising sa matamis na liwanag ng kalayaan. Ang aking dugo ay dadaloy sa iyong lupa, magiging abono sa iyong paglayo. Sa kanyang pagkatapon at sa huli, sa kanyang pagkamatay, si Dr. Jose Rizal ay nag-iwan ng ningas ng pag-asa sa mga Pilipino. Ang kanyang sakripisyo ay nagsilbing mitya ng rebolusyon, isang apoy na nagbigay ng liwanag sa dilim ng pananakop. Mahal kong Josepine, kung sakali mang hindi na tayo muling magkita, aalalahanin mong ang aking pag-ibig sa iyo ay kasing wagas ng aking pag-ibig sa aking bayan. Manalig ka, ang kadiliman ng pang-aapi ay maglalaho rin at sisikat ang araw ng kalayaan. Hindi tayo panghinang ng loob. Ang mga aral ni Dr. Jose Rizal ay hindi na mapatay. Tama siya. Tuloy natin ang laban para sa kalayaan! Bagamat si Dr. Jose Rizal ay hindi umawak ng armas, ang kanyang panulat ay naging sandata ng katotohanan. Ang kanyang mga salita ay nagbukas sa isipan ng mga Pilipino. Naging mitya ng rebolusyon, naging gabay ng mga katipunero sa kanilang pakikibaka. Mga kapatid, ang kamatay ni Dr. Jose Rizal ay hindi nasayang. Ito ay naging hudyat para sa ating laban. Di tayo titigil hanggat di natin nakakamit ang ating kalayaan. Kalayaan! Kalayaan! Ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ay hindi naging katapusan, kundi simula ng isang panibagong pag-asa. Ang kanyang dugo ay nagpataba sa lupa ng ating bayan, naging abono sa puno ng kalayaan. Ngayon, ang kanyang mga pangarap ay nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Sa pagsikat ng araw noong ika-30 Disyembre 1876, si Jose Rizal ay lumalakad patungo sa kanyang huling hantungan. Hindi bilang isang takas, kundi bilang isang bayani. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. Muero cuando veo que el cielo se colora, y al fin anuncia el día tras Iobrego Capuz. Paalam, mahal kong bayan. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Panahon na! Prepara! Apunta! Sandali! Pwede niyo ho bang tanggalin ang takip sa akin? Sige, maaari. Maaari niyo ba kung marinin pa? Hindi maaari. Fuego! Patawarin mo kami, Ginoo. Hindi ka namin nailigtas. Hindi ka mamamatay ng walang saysay. Mabubuhay ka sa aming mga puso. Hindi ka papatay, Rizal. Ikaw ay buhay sa aming mga puso. At sa kanyang pagpanaw, isinilang ang liwanag ng kalayaan sa puso ng mga Pilipino. Ngunit, ang pagpanaw ni Rizal
ay hindi naging katapusan ng pag-asa. Sa halip, ito ay nagimitsa ng apoy na nagningas sa puso ng bawat Pilipino. Ang mga huling salita ni Rizal ay nanatiling buhay, hindi sa papel, kundi sa diwa ng kanyang mga kababayan. Sa bawat patak ng pawis at dugo ng mga revolusyonaryo, muling isinilang ang pag-asa ng kalayaan. At sa liwanag ng araw, sa wakas ay sumikat ang kalayaan. Bunga ng sakripisyo ni Rizal at ng di mabilang ng mga bayani ng bayan. Hindi natapos ang kanyang laban sa Bagong Bayan. Sa bawat Pilipinong nagpapahalaga sa edukasyon at sa kalayaan, buhay si Rizal. Alam niyo ba, hindi siya nagpatumpik-tumpik sa harap ng kamatayan. Sinulat niya ang katotohanan kahit alam niya balang kapalit. Ngayon, hawak na natin ang kalayaan. Ngunit tunay ba tayong malaya? Malaya ba ang isip ng walang edukasyon? Si Rizal hindi lamang binuhis ang kanyang buhay, binuhis niya rin ang kanyang pangarap, kanyang pag-ibig at ang kanyang sarili para sa atin. Ngunit ang tanong, tayo ba'y karapat-dapat sa kanyang sakripisyo? Pinangangalagaan ba natin ang kalayaan kanyang inipaglaban? Tayo ang kanyang iniwang pag-asa. Sa bawat aral ng ating natutunan, sa bawat katanungan ng ating pinaglalaban, doon siya nagiging buhay. Buhay si Rizal sa ating puso. Adios. Si Rizal ay hindi lamang nagpaalam sa kanyang panahon. Siya ay nagpaalam upang maging bahagi ng ating kinabukasan. Sa bawat Pilipinong nagsusulong ng karunungan at kalayaan, hindi siya namatay. Buhay si Rizal sa atin.